RK, kamusta kayo dyan? Ano ba yung motibo ng binata na gawin ang krimen na ito? Yes, Mary Sawadikab. Ayon sa ulat, may boses daw umano na bumulong sa binatang lalaki na gawin ang krimen. Ito ay ayon mismo sa pulis na kumastigo sa binata matapos nitong sumuko sa mga otoridad kahapon, October 3. 2 ang nasawi at 5 naman ang sugatan sa nasabing krimen. Isa sa 5 sugatan ay isang foreign national ayon sa Thai Emergency Services. Nagkalat naman sa Thai social media ang video ng mga tao sa loob ng mall na dali-daling tumatakbo palabas at ang iba naman ay naghanap ng ligtas na lugar na pagtataguan. Makikita rin sa isang CCTV video na nag-viral ang pagposa sa binatang suspect sa loob ng isang shop sa nasabing mall na agad ding sumuko matapos mapaligiran ng mga pulis. Bukod sa mas matinding traffic, nagdulot naman ng takot sa mga mamamayan, partikular na sa mga nakatira sa Bangkok, ang trahedyang ito kahapon sa isang pamosong mall sa sentro ng Kapitolyo. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang management ng mall sa pamilya ng mga nasawi at nagpasalamat sa mga opisyal na tumulong sa rescue operation ng mga taong naipit sa mall shooting na ito. Marie? Hindi magandang balita ito, no? RK, sana wala naman tayo mga kababayang naapektuhan dito sa insidente na ito. Pero meron bang kaukulang batas ang pamahalaan ng Thailand diyan tungkol sa mga minors na gumagawa ng ganitong krimen? Well, Marie, sa ulat natin regarding sa mga kababayan natin ay wala naman pala, sa ngayon ay wala pang nauulat na Pilipino na na-involve sa krimen na ito. Ngunit regarding sa law, yes, merong juvenile law dito sa Thailand at ito ay nakaayon sa Section 75 ng Thai Penal Code kung saan ang sino mang nasa edad 14 to 17 ay maaaring patawan ng punishment kung sila ay lalabag sa kaukulang batas. Marie? Ayun, meron. Oo, RK, meron naman pala at mukhang talagang minor pa ito. May pag-asa pang magkaroon ng rehabilitation para sa mga kabataan katulad niya. Sige, maraming salamat RK Llorca mula naman sa Thailand na dating sumailalim sa martial law noong 2014 sa ilalim ng pamahalaan ni dating Prime Minister Prayut Chan-o-cha.